So ayan, meron na tayong trade. Punta mo ng trade. Ayan, nakita mo, meron na tayong running na trade. Tinamaan ang ating take profit. Nag-profit tayo ng So nabawasan na natin ang ating profit. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Woohoo! Alam mo, sa 2 taon kong pagka-upload ng content sa YouTube about trading, ang pinaka most requested content pa rin sa akin ay tutorial about kung paano ba mag-trade gamit ang MT5. By the way, dito nga pala kami ngayon sa hotel namin, dito sa Croatia, sa Zagreb, Croatia. Look at the view. Ganda ng view. Ang matindi. Meron kaming 2 kama for the kids. Hi kids! Ciao! Hi! And another bed para sa aming mag-asawa. Hi asawa! Hi! Ang matindi niyan, dito na rin yung paliguan. Hindi, syempre meron pa tayong comfort room doon. Comfort room para sa mga bata. Ang ganda. Di ba? So, nakapaganda guys, no? Yan, no? Okay, so, sa video na to, sige, pagbibigaw kayo. Total, medyo chill lang naman kami ngayon. Walang ganong ginagawa. Nanonood ng mga kids. Habang in-enjoy ko yung view. Di ba? Okay. Sige, pagbibigaw kayo. Pag-usapan natin ngayon, panibagong tutorial kung paano nga ba mag-trade gamit ang MT5. Step by step. Sige, let's go! Okay, so unang-una, ida-download mo yung application na to, the Vantage app. Yan ang gagamitin natin platform para makapag-trade tayo ng forex, stocks, commodities, and even cryptocurrencies sa market. So pag-download mo na yung app na yan, syempre, i-open mo lang yan, at magkikreate tayo ng account. So click mo lang dyan yung login or sign up, tulad niyan, okay? Tapos pipiliin mo ngayon, pag wala ka pang Vantage account, piliin mo yung sign up. Okay, click sign up. And then, gagawa tayo ng account, isang mabilis lang. Siyempre, lagyan mo dito, Philippines. So tulad ngayon, nasa ibang bansa ako ngayon, nasa Croatia ako ngayon, di ba? Nasa Europe. Pipiliin pa rin Pilipinas. Hindi porket na nasa ibang bansa ka nag-i-stay or nagtatrabaho or nagbabakasyon ay yan. Basta naman Philippines, okay? Kasi kapag mapasa ka ng documents ng ID mo for your KYC. So, Philippines, create account. And then, ako usually pinipili ko email. So, gagawa tayo, no? Okay, so, meron ka ng email, lagyan mo na yung password mo. At ito, pinakamahalaga. Siyempre, para maging part ka ng lifestyle trader community, click mo yung referral. Okay? Kaya lagyan mo dyan, LTA Algo. Okay? So, importante yan. Para lahat ng mga services ng lifestyle traders, magkaroon ka rin sa platform na to. Like yung CopyTrade and even yung mga future algo natin. And then, click mo lang yung sign up. And then next yan, i-verify mo lang yung email mo, ilalagay mo lang yung address mo, and ID. Para maging fully verified ang iyong Vantage account. And then from there, pwede ka na mag-deposit at pwede tayo makapagsimula ang mag-trade. So tulad ko, meron na akong Vantage. So nag-login na ako sa personal account ko at ito yung magiging itsura niyan. Of course, may mga accounts na ako dito. So, pag first time mo, syempre, maglalagay ka ng panibagong new live account. So, ulit natin new live account. And then dito, platform 5th or MT5, yan yun, ha? Yung platform 5th is the MT5. Okay, so yan yun. Platform 5th. 90% of users, ito yung pinipili. Yung luma is yung platform 4th. So, anyway, MT5 tayo, platform 5th. Sa account type naman, okay na yan, standard STP, currency, US dollar. Kung gusto mo lagyan ng nickname, pwede rin. Halimbawa, Nico Vlog Demo. Confirm. Bawal daw pala pangalan na demo. Nico Vlog 1. Ayan, confirm. Ayan, okay, additional, okay na yan. And then, by clicking submit, then click submit. So, confirmation lang kasi meron na akong old account, diba? So, okay lang natin to. So, makikreate pa rin naman yan anyways. So, ayan. Successful na. View my accounts. So, ayan. Makikita mo sa baba. Ito na yung live account, Nico Vlog 1. So, ayan. Kinlik ko na yung account na yan, diba? So, ito na siya. Yun. So, ngayon, pwede na tayong mag-deposit dito. Click natin yan. And then dito, ilalagay mo lang kung magkano ba yung gusto mong i-deposit.
So, isa sa pinakamadalas na tanong sa akin is magkano ba ang pinaka-minimum na pwedeng i-deposit para makapagsimula sa trading? Ngayon, sa iba't ibang brokers, actually, may mga nagbibigay ng minimum of $10, even $5. Yung iba naman ay mga $20. Ngayon, ito tip ko sa'yo. Kung ang budget mo right now is pasok lang doon sa minimum deposit requirement ng broker, huwag ka muna mag-deposit. You can start trading through demo. Fake money lang yon, okay? Kasi the reality is, ito i-real talk kita. Most of the time, there's a higher chance na yung pinakaunang deposit mo sa trading ay malolos talaga. Kaya nga palagi na sinasabi, disclaimer na, only invest money you can afford to lose or do not invest money you cannot afford to lose. Kasi nga, sa trading kasi, hindi naman puro profit lang o puro paldo lang. Gaya ng nakikita mo sa social media. Kakambal niyan is pwede ka rin matalo. Lalo na kung hindi mo pa alam yung ginagawa mo. So, again, ang minimum is merong $5, $10, $20. Pero, ang recommended talaga is at least $100 to $200 sa pag-deposit. Kumbaga, yan yung amount na kung matalo man ay okay lang, hindi masisirang pang-araw-araw na kabuhayan mo or hindi maghihirap ang pamilya mo. Okay, so make sure na ganong amount siya. Ganon siya, okay? So, teka, itutuloy ko lang yung pag-deposit dito. So, ayan, nakapag-deposit na ako. Makikita mo dyan, meron na tayo dito $2,000 US. Okay, so ang next naman dito is ilalagin na natin to sa MT5 application. Pero bago yun, magdi-dinner muna kami, ha? It's time for us to have some dinner. Let's go, gabi na. Let's go, let's go, let's go. Let's go! Woo-hoo! Alright, buongiorno. So, it's morning here in Zagreb, Croatia. Yan, kasama ko yung aking anak. Nag-replay sa kanyang duyan. Yan, okay. So, tutuloy na natin ang ating tutorial, ha? So, last night ay nag-deposit na nga tayo. Nakapag-create tayo ng account, tapos nag-deposit tayo. Ngayon naman, ilalagin na natin yung ating Vantage account or trading account sa MT5 application. So, open mo yung email na ginamit mo dun sa Vantage. Marireceive mo dun yung login details ng account mo. Gaya nito. Ito yung sa akin, no? So, dito kasi sinesend nila yung unang password mo, yung default password. Tapos, dun sa Vantage account, pwede mo naman palitan yung password. So, ilalagin mo na natin ito sa MT5. So, dapat, dinownload mo na yung application na yan. Okay? MT5 or MetaTrader 5 application. Diyan tayo magte-trade. Dito sa Find Broker, ilalagay mo lang yung Vantage. And then, of course, pipiliin natin yung titignan mo kasi dito sa email pala sa'yo yung server. Ito yung server. Vantage International Live 19. Iba-iba tayo ng server, ha? Nagkataon na ito yung naibigay sa akin. Vantage International. Tapos dito, Vantage International Live 11, pipiliin natin yung nabigay sa akin ito, 19. And then, yung MT5 ID, ayan, copy natin. Ayan. And then, of course, yung password. Ayan. So, nalagyan na natin. Di ba? Pinangalanan kong Nico Vlog 1. Di ba? Yung account natin. At nandito na yung deposit natin na $2,000 US. Ngayon, dito sa quotes, dyan mo makikita lahat ng mga pairs na pwede mong i-trade. Ayan. Yan. Dito makikita mo yung mga pwede nating i-trade. Kung wala dito, yung gusto mong i-trade, halimbawa, ang gusto ko kasi tinitrade palagi is Gold or XAU USD. Click mo lang yung plus sign dito sa taas at i-type mo yung gusto mo. So, dito sa Vantage XAU USD. And then, click mo lang itong plus button. Okay, ayan na. Na-add na siya. So, balik tayo dito. Nasa baba na siya. Ayan. Diba? Ayan na siya. Oh, nasa baba na. So, click mo yan. And then, click chart. Makikita mo na ngayon yung chart ni Gold. Okay? So, ngayon, dito naman, pag kinlik mo siya, ito yan. Makikita mo ngayon dito yung mga time frames na meron tayo dito. Okay? So, click mo yung time frame. Ibig sabihin dyan, for example, ito, makikita mo dyan, M5.
Ibig sabihin, bawat candle ay 5 minutes yung itinagal ng candle na to. 5 minutes yan. Okay, so gigilip mo lang yan para palitan mo yung time frame. Ayan, H1. Yan, okay? So, dapat by now ay alam mo kung anong klaseng trade ba ang gagawin mo or anong klaseng trader ka. So, meron tayong scalper, day trade, swing trade, and position trading. So, okay, mabilisan. Scalping, ito yung mga segundo hanggang minuto lang na trading, mabilisan. Yung day trade naman, yung tumatagal yung trade mo ng pwedeng tumagal ng ilang oras hanggang sa isang araw. Yung swing trade naman, pwedeng tumagal ng ilang araw at kahit weeks. Yung position trading naman, from weeks to months. Pwede siyang tumagal ng gano'n. So ikaw, aling type of trader ang tingin mong swak sa'yo? Yung gusto mo ba yung mabilisan? Ngayon, pag mabilisan, nakakakaba din yun. Pag gusto mo naman na medyo chill, yung medyo matagal na trade. Okay? Para chill ka lang talaga. So ako ay nasa scalping or scalper trader hanggang sa day trade. Okay? So, minsan yung scalping na trades, tumatagal ng isang araw. So, ganun. Pero, at the end of the day, talaga i-close ko yung trade kasi ayoko matulog ng merong tumatakbong trade sa aking trading account. Ngayon dito, kung paano maglagay ng indicator tulad itong mga meron ako ditong RSI tsaka mga moving average. Okay? Click mo lang ulit yan, yung screen, and then click mo lang itong icon na yan. Okay? Ito yung indicators. So, kung gusto mo magdagdag ng indicators, click mo lang itong F+, at ipiliin mo na kung anong gusto mong ilagay. Like yung moving average. Okay, so make sure na alam mo yung indicator na ginagamit mo, ha? So, ibang tutorial na natin pag-uusapan yung indicator. But for me, ito yung palagi kong ginagamit. Moving average at saka RSI. So, kung alam mo ang strategy na gumagamit ng RSI at saka moving average, gets mo kung paano ko ginagawa yung trading ko. Okay? Ngayon, dito tayo sa button na trade. Okay? Dito makikita mo yung current balance mo, yung pera mo. At dito naman sa history, dito mo makikita yung nangyari sa account mo. Kung nag-profit ba at kung natalo ba. Diyan lalabas yung resulta. Okay, ngayon, ang next naman, paano ba tayo mag-enter ng trade? Okay, punta tayo kay chart. Okay, ayan. Okay, makikita mo na kayo dito agad. Meron tayong sell button, meron tayong buy button. Unfortunately, right now, sarado yung market kasi po linggo. So, ang market kasi natin ay sarado ng Sabado, Linggo. So, ang forex market, ang commodities, open siya from Monday to Friday. Kapag weekends, chill tayo. So, perfect siya, no? Kasi, ganda eh. Hindi mo naman kailangan mag-trade araw-araw eh. So, pwede ka mag-trade ng Monday to Friday, parang school lang. Tapos pag weekends, pahinga. So, at least ngayon, wala tayong trades. Perfect din kasi babaso kami, namamasyal kami. So, wala akong iniisip na trades. Ganoon pa man, pagka pinindot mo yan, yung sell tsaka buy bukas kasi Monday na, aandar na yan. Ngayon, ang next na dapat mo malaman dito, is itong nasa gitna. Yan yung lot size. Ang lot size, ito yung laki ng trade mo. Or, salitang kali, ito yung laki ng pusta mo. Laki or liit ng pusta mo. So, 0.01 is the smallest lot size. Okay? Kumbaga, ang bawat pitik or bawat galaw niyan is sentimo. Okay? So, ngayon, dito na makikita mo dito yung price ng gold. Okay? So, ang pagbilang niyan, for every full number, that's 10 pips. Okay? Kasi, di ba, for example, ito, halimbawa, ang price is 4603.19. Okay, pag ito, naging 4604.19, ibig sabihin, gumalaw siya ng 10 pips. Pag whole number, di ba? Ayan ang whole number. 10 pips. Okay? So, pagka gumalaw naman, yung second digit, that's 100 pips. So, pag ito ay naging 4,613, that is 100 pips. Kita mo ba? Naman ako, pasensya na, medyo magulo yung ano, no? Pero ganoon siya. But, meron na akong ginawang separate na tutorial naman kung paano mag-compute ng pips, ng lot size. Okay? So, total, ang tutorial naman na to ay about sa kung paano gamitin yung MT5, di ba? So,
Panoorin mo yung iba kong video about tips and lot size para mas maintindihan mo. So of course, supportahan mo ako by subscribing to my channel. Okay, pindutin mo na. Subscribe na, mabilis lang. Okay, napindot mo na? Okay, good. So, bukas, Monday, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-enter ng trade. Iti-trade natin tong totoong pera na to. Okay, kasi ngayon wala eh. Sarado yung market eh, no? So, mapakita ko talaga sa iyo kung yung actual. Kung ano yung itsura ng umaandar na trade, dito lalabas yung mga trades na inopen natin. Okay? At ipapakita ko rin sa iyo kung paano maglalagay ng stop loss at saka take profit. And then just wait kung ano ang magiging resulta dito sa history. Kung profit ba or loss yung trade mo. Alright? So for now, mag-aayos lang muna kami ng gamit. Kami ay lilipat naman. Pupunta kami sa Slovenia. Alam mo yan? Kung saan nanggaling si Luka Doncic. Okay, so punta tayo sa Slovenia. Sige, tara. Ciao! Hey guys! What's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader! Alright, so right now, dito ako sa Toscana, Italy. Grabe, napakaganda dito, no? Galing kami sa Venice, and then sa Croatia, and then Slovenia, kung saan binisita namin yung Lake Bled at nag-activity kami doon. No? Nakakatawa, napakaganda ng ginawa namin activity yung ride. Kasama ko pa yung anak ko. Nakakatawa talaga. At ngayon nga, dito na kami ngayon sa Toscana. Napakaganda ng view, napakaganda ng aming villa. Nakaka-relax talaga. Napaka-araw pero yung hangin malamig kaya naka-jacket pa rin ako. So, ituloy na natin yung ating tutorial. So, nalagyan na natin yung ating trading account. Pinakita ko na sa yung mga function ng ating MT5. So, ngayon, tatry na natin makapag-open ng trade. So, punta tayo sa chart. So, makikita mo ngayon dito. Teka lang, naka-Euro USD pa tayo dito. Dito mo makikita yung kung anong pair yung nakikita mo. Makikita mo yung pangalan, di ba? Euro USD. So, papalit natin yan. Kasi ang tinatrade ko palagi ay gold. Nasa baba yung gold natin. Kilik mo yan. Ito yung chart. And then, ayan. Okay? So, anong time frame to? Right now, nasa 1 minute time frame tayo. So, akit tayo. Gawin natin siyang 5 minutes. So, makikita natin dito na si gold ay biglang tumaas. Nag-break out. Okay? So, ngayon, paano ko tinitrade to? Pero anyway, papakita ko kasi kung paano mag-buy and sell, no? Pero upon seeing this breakout, usually to, kapag biglaang lumipad, mag-retest siya. So, magpo-pullback siya. Bababa siya ng bahagya. Okay? Bago siya magpatuloy sa pag-angat ng pag-angat pa. Okay? So, dito, makikita mo ngayon yung ating moving average. Ayan, di ba? So, usually, kapag yung price ay lumayo sa ating moving average, usually bumabalik siya para sila ay magtagpo. At pag na-touch niya yung moving average, tsaka siya magbabounce. Another thing is, ba't ko ginagamit itong RSI, ginagamit ko siya para makita ko yung momentum, yung current momentum ng market. So kung makikita mo yung market, paangat siya, pero yung RSI, pababa. So tawag dyan is divergence. Pinapakita ng chart na paangat siya, pero pinapakita ng momentum, pababa siya. So usually, pina-follow natin yung momentum na pababa kasi parang pinapakita niya in advance kung ano yung pwede mangyari. Pero not 100%. Not all the time ay nangyayari yung pinapakita ng RSI. But in my experience, minsan talaga, no, kapag katama, nakukuha yung move. Okay, so makapansin mo ngayon, umangat siyang umangat palalo, di ba? Pero yung RSI, hindi naman siya umangat. Diba? Okay, so ngayon, lot size. So, mabilis lang ako mag-trade. Kaya minsan, malaki yung lot size. Lalo na kung ilang segundo or ilang minuto lang yung trade ko. Lagyan natin 0.1. Mabilis lang yung trade na to. And then, sell ako. Kasi nga, I'm targeting this level. Okay? So, click na sell. Yan. Pagka first time mo mag-open ng trade, lalabas tong one-click trading na disclaimer. Okay mo lang yan. And then, click sell. So, ayan. Meron na tayong trade. Punta mo ng trade. Ayan, nakikita mo, meron na tayong running na trade. Okay, so yan, makikita mo dyan. Meron na tayong sell na 0.1 na lot size.
running profit na tayo. Ayan. Okay. So, ayan. Nakita mo, bumababa na siya, di ba? Ayan. Paano maglagay ng take profit tsaka stop loss? Top and hold. Tapos, modify position. Okay. Ayan. And then, nalagyan mo na dito sa stop loss yung price. Okay. Tingnan natin yung entry natin, no? 4687. Okay. 4687. Halimbawa, 100 pips. Okay. Tapos, ang ating take profit ay 4677. 100 pips din. Okay, ayan o. Makita mo ngayon, meron na tayong line. Meron na line yung stop loss tsaka take profit. So, since ang trade ko ay sell, kailangan bumaba si gold para mag-profit ako. Okay? So, kita mo yan, bumababa siya. So, running profit yung trade natin. Pag nilik mo yung trade, makikita mo na ngayon dyan, meron ng SL tsaka TP. Pwede ko na siyang kayaan. So, kagandahan ng paglalagay ng stop loss at saka take profit is that pwedeng hindi mo bantayan. Lalo na kung nagtatrabaho ka, mag-focus sa trabaho mo, hayaan mo mag-play out yung trade mo. Kung talo, edi talo, at least na-limit yung loss mo. Kung take profit, edi happy. Very important ang paglalagay ng stop loss at saka take profit. Number 1, stop loss para ma-prevent na masunog yung buong kapital mo. It's like wearing a seatbelt sa kotse. Para pag nabangga, hindi ka tatalsik. Kontrolado yung calculated yung risk. Ganun yung stop loss. Okay, so quick update. Nakita mo, wala na yung trade natin. Tinamaan na yung order. Ano kaya yung tinamaan? Stop loss or take profit? Kita mo nahulog. So, nag-profit tayo. Tignan mo yun. Yung 2,000 natin, meron ng 104. Sa history, makita mo dyan, ayan o, tinamaan ang ating take profit. Nag-profit tayo ng $104. Imagine mo, no? Habang nagbabakasyon ka, di ba, nag-record tayo ng video para for the sake of the tutorial, naka-profit pa ako ng kano to, mga 6,000 pesos to. Kasi 60 na ang dollar ngayon eh. Di ba? Sipin mo yun. Look at that view. Mas meron kang 6,000 na kinita na hindi ka man lang pinagpawisan. Kahit na maaraw, hindi ka pinagpapawisan. Naka-jacket pa nga. But anyways, yeah. Pwede rin naman naging talo yung trade na to. Diba? There's no guarantee. No? Walang 100% sure sa pagka-trade. Magtitiwala ka lang talaga sa strategy na ginagamit mo, sa analysis na meron ka. Kaya napaka-importante na bago ka sumalang sa pagka-trade talaga ng totoong pera, pinag-aralan mo ng maayos ang trading. Hindi mo kailangang matutunan lahat. Don't get me wrong. Hindi mo kailangang matutunan lahat. Kailangan mong malaman sa simula talaga yung pinaka-basic. Mastery mo yung basic, tsaka ka na mag-advance sa advance. Dito sa aking YouTube channel, napakarami kong ginawang tutorial dito. Especially mga basic tutorials. Masterin mo yan, tsaka ka pumunta sa mga advanced na mga strategies kapag alam mo na yung mga fundamentals, yung mga basic natin. So, hayaan ninyong i-trade ko pa ng kaunti ito ng ilang araw. Tapos, papakita ko naman next is kung paano natin i-withdraw yung ating naging profit. So, while waiting for that part, subscribe ha. Huwag mo kalimutan. Subscribe. Supporta mo na itong channel natin. Okay? Tapusin mo to kasi sa last part, may sabihin akong matindi na talagang mag-benefit ka, especially kung newbie ka. So, subscribe ha. At tapusin mo till the end yung vlog na to. Sige. Mag-lunch muna kami. And now, I'm back here in Roma, Italia. Okay. And to give you an update guys, tinread ko lang ng ilang beses ulit yung account natin for this content. And naka-profit naman tayo kahit papano. So, i-withdraw natin yung naging profit natin para makita nyo rin kung gaano kabilis o gaano katagal ba ang withdrawal process dito sa ating broker. Sige, akit tayo doon tapos withdraw natin. Tara! So ilang beses mo na nakita itong spot na to dito sa aking mga vlog dito sa YouTube, no? Nandito tayo sa Piazza di Spagna, isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa Roma. Yan, so akit tayo doon, no? Ilang beses mo na rin napanood to sa mga pelikula. Alright, so para mapag-withdraw tayo ay i-open natin yung ating Vantage account. So, eto yan. At ito, no, makita mo yung account ko, nakalagin yan dito, syempre.
ang capital natin last time was 2,000, di ba? So nakapag-profit tayo nung unang trade natin ng mga 100 plus. And few trades pa na dinagdag ko after mga 2 days. Nagkaroon tayo ng $307 na profit. So yan yung i-withdraw natin, okay? So para ma-withdraw mo yan, punta ka lang dito sa profile. Okay? And then, click mo lang syempre itong withdraw natin. Yan. And then dito, makikita mo nga rito kung magkano yung balance sa account na yan. So, yung withdraw natin is 307 lang, di ba? So, type mo yan dito, 307.6. Sama natin yung 60 cents. Okay, and then continue. Grabe, ang init na dito sa Roma. And then, select withdrawal method. Pili natin Philippine Bank Transfer. So, dahil ilang beses na ako nakapag-withdraw dito, ay nakasave na rito yung mga bank accounts ko. Pero kung first time mo, pipindutin mo lang itong add new bank account. Okay, so ngayon, pipiliin ko muna dito, papadala ko yung aking withdrawal sa aking GoTime account. So, dito yan. So, review lang, $307.6. At makikita mo rin dito kung magkano yung exchange rate. Maganda, 59.3. So, click natin submit, and then that's it. So, makikita mo dito sa taas, 10:23 in the morning dito sa Roma. 10:23, tandaan mo ha, 10:23. Sa oras ng Pilipinas, that is 4:23 p.m. 4:23 p.m. So, tignan natin kung ilang minuto papasok to sa aking GoTime. Kasi usually, mabilis na talaga itong minuto lang eh. No? So, anyway, I hope marami kang natutunan dito sa ating tutorial. Kung meron ka mang part na medyo hindi pa naintindihan, i-comment mo sa baba kung ano yung part na gusto mo pang bigyan ko ng linaw. And also, marami tayong mga programs or services dito sa ating lifestyle traders community. Like, meron tayong automated trading kung saan hindi kayo mag-trade, merong algorithm na mag-trade. Marami na yung ginawang content about dyan. So, of course, kailangan mo lang mag-subscribe. Kita mo lang yung mga videos ko dyan. Kahit di ka mag-subscribe, it's up to you. Basta bisitahin mo yung ating profile para makita mo basta bisitahin mo lang itong channel ko para makita mo yung ibang videos ko about algorithm. So ito yung algo na tinatawag natin. And also meron tayong copy trading kung saan kukunin ka sa akin at kung anong gagawin ko ito sa account ko na to ay mangyayari sa'yo. So kung sa tingin mo ay magaling akong trader, pwede kang mag-copy trade sa akin. Pag nag-profit ako, po-profit ka din. Pag natalo ako, tatalo ka din. So kung gusto mo mag-copy trade sa akin, click mo yung pin comments dyan and also sa description box, ilalagay ko dyan yung Telegram channel kung saan ko nilagay yung instructions kung paano ka makapag-copy trade sa akin. So habang nagkukwentuhan tayo dito, makikita mo dito sa aking screen na nagkaroon tayo ng notification. Una, makikita mo mayroon dyang withdrawal request successful email. And then sumunod, transfer received from GoTime na. Yung 18,263 pesos. Copy natin yung ating GoTime. So ayan, pumasok na nga, no? Pumasok na. So, tignan natin sa transaction. Ayan, eto na siya. Ang bilis. Ilang minuto lang, pumasok na agad. 10:26. Pumasok na, no? Actually, mga 10:24 or 10:25. Pumasok na. Ilang minuto lang from the moment na nag-withdraw tayo. So, ganun kabilis. Pumasok agad. So, meron na akong 18,000 na panggastos ngayong araw. Mula lang yan sa naging profit natin. So, imagine mo yun. Ito yung sinasabi ko, no? Once na matutunan mo yung skills of trading, kahit saan ka mapunta, kahit anong oras, kaya mong gumawa ng pera. Especially today, na sobrang taas ng mga bilihin, with all the crisis na nangyayari sa mundo natin, kung nagre-rely ka pa rin sa isang source of income, talagang mahihirapan ka makapag-adjust. Pero ngayon, napanood mo to at alam mo na kung paano mag-trading, hindi man siya ganun kadali sa simula, pero alam mong kayang matutunan. Therefore, marirealize mo dapat ngayon na kaya mo rin kumita ng ganito, hindi sa matter of 2 days, 3 days, nang hindi ka nagbabanat ng buto, hindi ka nagpapawisan. In fact, pwede mong kitain to habang ini-enjoy mo yung buhay mo. So if you think na yung lifestyle na meron ako ay something na gusto mo ring mangyari sa'yo at naniniwala ka sa ginagawa ko na kaya mo ring gawin to, connect with me. Join me in my journey. Subscribe now sa channel ko. Check mo yung mga links dyan sa description box at sa pin comments. And who knows, sooner or later, maging parte ka na ng Lifestyle Traders community. So paano? Papasyal muna ulit ako dito. Chill muna tayo. Ciao!
So, nabawasan na natin ang ating profit. Meron tayong rubber shoes pang workout, pang jogging. Ayos. Let's go!